Happy Sunday. Ito guys, yung aking vlog ngayon. Ipakita ko sa inyo. Ito oh. Kita nyo ba yan? Yan. Oh, see? Achieve na achieve. Ang ganda niya. Ayan, dalhin natin dito guys. Kita nyo? Ayan. So, ito na yon guys. Oh. Ikot nga. Ayun. O, diba? Ang ganda. Ito yung aking si Lilacina Rare. Korean Rare Succulent. Ayan. Parang variegated din siya. Na-acquire ko to 2 years ago. Mga kalagitnaan ng 2022. Nabili ko to sa Cubao. Maraming nagtitinda doon ng mga rare succulent, pero grown in Benguet. So marami akong nabili doon at kasama ito si Lilacina. Ayan, rare succulent. May pagka-variegated siya kasi nga yung kanyang edges ng mga dahon niya, oh, nagki-cream. Tapos yung kanyang mga dahon is hindi siya dark green kundi may pagka bluish, may pagka grayish. Actually wala siyang walang green eh. Grayish at saka bluish lang ang kulay niya. At saka ayan, matulis-tulis yung dulo. Ayan. Ayan. Nakita ko kasi siya ngayon, itong nagtaglamig, nung nagdilig ako. Ay, sabi ko, ang ganda nung niya, oh, bagong usbong niya. Ang kulay nito is yellow gold, may pagka cream, may pagka peach, ano pa ba? Basta ang ganda ng kulay niya guys. Ayun o, natutuwa ako at kahit papano na-achieve ko rin yung ganito kagandang halaman. Kasi ang mga succulent, alam naman natin na mga sila, mga slow grower, di ba? So ito, talagang tuloy-tuloy lang ang paglaki niya, although slow grower siya. Pero, tiyaga-tiyaga lang tayo hanggang sa, makikita natin na lumaki na sila. O, tulad nito, magto 2 years na, tsaka ko nakita yung ganda niya, di ba? Ayan, oh. Hindi po siya nag-bloom ha, kahit minsan. So, natutuwa ako dahil nakita ko ngayon kumbaga, tiyaga lang sa pag-aantay. Kasi nga, matagal nga silang lumaki, matagal silang lumago. So, ito yung result, di ba? Ito yung outcome ng pagtiyatyaga natin sa pag-aalaga natin ng succulent. Ayan. Tagal ha, 2 years ha, bago siya nagpakita ng amazing and gorgeous and beautiful, ayan o, anong tawag nito? Ayan. Ng mga dahon na ang ganda ng kulay. Oh. Ngayon lang ito nagpakita ng ganito guys. Ano ba tawag doon? Labor of love. O, diba? So, tiyaga-tiyaga lang tayo sa pag-aalaga natin ng ating mga halaman. Hindi naman sila mahirap alagaan. Sa paglilig lang, yun lang ang problema natin. Kailangan hindi basang-basa. Lalo na raw yung mga yung mga variegated na succulent. Para lumabas yung kanyang kulay, may nabasa kasi ako, para lumabas yung kanilang mga kulay na magaganda, huwag siyang basain masyado pag nagdilig. Konti lang para lumabas yung mga kulay. O diba? So ngayon kasi maganda yung panahon. So ito yung gusto nilang time para talaga ipakita nila ang kanilang ganda. So this is it guys. Almost 2 years bago siya nagpakita ng ganda, as in maganda talaga, beautiful and very gorgeous na halaman. So natutuwa ako talaga dito, oh. Yan. Mulat sa pool na inalagaan ko to, hindi talaga siya nagkaroon ng mildew, hindi nagkaroon ng aphids, hindi nagkaroon ng fungus or basta kung anong sakit. 'Di ba kadalasan diyan sa mga singit-singit, diyan oh. Diyan sila tumitira, pero ito wala talaga, as in wala talaga. At ang pagdidilig ko nito once a week lang, every Saturday or Sunday or Monday, basta once a week lang. At pag nagdidilig ako nito, may halo talaga silang anaa, yung slow release na fertilizer. Kasi nakalagay lang ito sa ilalim ng bubong na polycarbonate.
So, hindi siya nakakakuha ng direct sunlight sa morning lang. So, sa terrace ko kasi ito nakalagay, nakahanging plant sila. Nakita nyo sa dati kong video, nakahanging plant sila kasama ito. At lahat ng elements nila doon nasasagap nila. Kasi nasa tuktok ako, so hangin, init, kung mayroon mang humidity or something, basta lahat nasasagap nila. Ayun. At saka yung sobrang init pero hindi naman direct. So, yun ang gusto ng mga succulent. Basta hindi siya direct. So, ito yung nangyayari dito sa halaman ko na to. At ang kanyang substrate is 80% pumice or pumice at 20% na kukupit at nilalagyan ko ng konting vermicast. Basta every week, pag nagdidilig ako, mayroon niyang kasamang slow release. Doon sa slow release na fertilizer yung anaa, mayroon namang instruction doon kung gaano kadami ang ilalagay mo sa i-dilute mo doon sa water kung gaano rin kadami. So, ganun lang ang pag-aalaga ko sa kanila. Ay, ganun lang. After mahigit 1 taon, so ito na siya. O, nagpakita na siya ng ganda. Tuwang-tuwa ako kasi na-achieve ko talaga yung ganito kagandang halaman. Not all of us siguro na nagtsatsaga or umabot sa ganito, di ba? O, ako, yung ibang mga succulent ko namamatay, yung iba wala, na-revive ko rin, pero ito talaga is tuloy-tuloy yung paglaki niya. Although slow grower sila, hindi talaga siya mabilis lumaki. So, ayan, achieve na achieve. Ang ganda ng kanyang bagong sibol na dahon. At nakalagay lang siya sa 6-inch pot. Ayan, oh. Ayan. So, lampas-lampas na siya sa pot niya, yung mga dahon niya. So, bala ko itong ilipat sa clay pot na mas malaki. Ayan, kasi ayan nandito na naano na siya sa hanging niya na tong tawag nito. So, kailangan mailipat na sa pot na medyo malapad at clay pot, mas maganda siguro. So, ayan, hindi siya masyadong tumangkad ha, basta ayan siguro nasa mga, ang taas lang nito, nasa mga 6 inches lang din ngayon. Lastly, one last tip, hindi ko talaga binabasa yung dahon nito. Hinahawi ko yung dahon niya at doon ko dinire-diretso sa substrate yung water pag nagdilig ako sa kanila. At hindi ito naulanan guys kahit minsan kasi nga nasa ilalim nga sila ng polycarbonate. And ito yung na-observe ko guys ha. Pansin nyo ba yan? Ayan Ito na-observe ko ha. Itong mga dusty something sa leaves niya. Ayan ayan nagbabrown na yung leaves. Tingnan mo yung leaf nagbabrown. So, ito yun yung dust niya. Parang ito yung nagpo-protect sa kanila from harm dun sa mga fungus or mga mildew na dadapo sa kanila. Kaya siguro hindi siya nagkasakit dahil sa dust niya na yan, na kahit minsan hindi ko talaga binabasa yan. So, yan ang na-observe ko. So, follow lang natin. So, ganun lang ang pag-aalaga ko dito kay Lilacina Korean Rare Succulent. So, yan lang may share ko sa inyo ngayon guys. Natutuwa ako dito at nakita ko ang ganda-ganda, diba? Sino may ganito guys, diba? Ang ganda, nakakatuwa. Yan. So, that's all for now guys. Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras. And please subscribe, like, and comment. Maraming salamat. See you on my next vlog guys. Bye-bye. Happy Sunday!